Maraming tao ang nagkakamaling isipin na ang adiksyon ay basta-basta lang. Na kapag gusto mong huminto, pwede mo lang gawin. Pero para sa ilan, nagsimula ito sa mga sugat na hindi agad nakita. Mga takas sa sakit, mga desisyong akala mo kontrolado, hanggang sa tuluyang mawala ang direksyon. Ako po si Alan Villanueva at ito ang Recovery Bridge. Sa episode na ito, makikilala natin si Roderick, isang taong dumaan sa madilim na yugto ng adiksyon. Pero ngayon ay patuloy na isinasabuhay ang pagbabagong sinimulan niya sa tulong ng pananampalataya at ng mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Dito natin malalaman kung paano nagsimula ang lahat, paano naapektuhan ang kanyang sarili at mga mahal sa buhay, at kung paano siya muling itinawid ng pag-asa at pananampalataya tungo sa panibagong simula. Ang ating pong panauhin ngayon ay si Sir Roderick Gatchalian or pwede po natin siyang tawagin Kuya Odi. Kamusta po Kuya Odi? Okay lang, okay naman. Very thankful nga ako kasi para sa akin privilege to. Opo. Na ma-share ko yung testimony and hopefully makaabot tayo dun sa mga taong gusto rin magbago. Opo, tama po. Okay. So, Kuya Odi, paano po nagsimula ang lahat? Yung siguro give us a brief background paano yung environment sa pamilya, paano kayo bilang bata? Maliit pa lang ako, yung parents ko ay naghiwalay na sila. So, lumaki ako sa lola ko, doon ako iniwan ng mother ko, nag-abroad siya, father ko nag-abroad din, nag-asawa na rin siya sa ibang bansa. Yung mami ko hindi naman. Hindi ko naman pwedeng sabihin doon nagsimula kasi naghiwalay sila. It doesn't matter kung hiwalay ang parents mo. But still, ikaw pa rin ang gagawa ng decision para sa buhay mo, di ba? But siguro dahil sa sobrang laya ko, kasi lola ko yung nagpapalaki sa akin, spoiled ka, ganun, walang father image, lahat. Ginagawa ko lang sa mga gusto ko and most of them ay yung bumarkada. Hanggang sa napabarkada ako sa mga taong, alam mo na, yung medyo, din sila, mga gumagamit din ng mga drugs, ganyan. At syempre, birds of the same feather. Opo. Nakigaya na rin ako until nagustuhan ko na rin. Kasi feeling ko, ganun yung masaya sa buhay. Ayun, ganun. Pero Kuya Odik, ibalik ko lang po, no? Di ba nabanggit nyo, iniwan kayo ng father nyo? Oo. How old were you then? Around 2 years old. So kumbaga wala pa kayong wala pang isip, kumbaga. Talagang doon ako lumaki sa lola ko. So parang was it like hinahanap nyo na siguro when you were like a little older, siguro 7, 8, tinatanong nyo na asan ang daddy ko? Parang ganun ho ba? Hindi. Kasi parang in my case, naging masaya na ako sa buhay ko kasi lola ko spoiled ako eh. Parang akala ko it was it. Hindi ko inisip na walang gagayad sa akin na daddy, wala akong mami, ganun. Every year, umuwi sila. Umuwi daddy ko once a year. Christmas, ganyan. Mga isang buwan lang dito, then back to the States. Ganun din yung mom ko. Minsan nakikita kami pag umuwi siya ng Pilipinas. And siguro isa yun sa mga nag-trigger sa akin, not necessarily to be rebellious, pero para just to enjoy life. Parang happy-go-lucky lang. Ganun lang. Kasi wala nagko-control eh. Oo. So kumbaga, under your grandmother's guardianship or supervision. Which is hindi naman siyempre ganun ka yun. Kasi iba ang supervision ng parents. Ng parents. Oo, mas Oo. Okay. Pero yung going back lang, di ba sabi niyo yung father niyo, he left you when you were only around 2 years old. Pero sabi niya bumabalik-balik sila every year. Every year mo. So, pag bumabalik siya every year, nakikipagkita naman ho sa inyo? Ganun? Oo. May mga pasalubong, yung usual. Nagkikita rin sila ng mami ko. As friends na lang. As friends na lang. Ganun lang. Visit lang. And not necessarily, partly ng visit, syempre ako, anak niya. Dalawa kaming anak niya eh. Sister ko. And isa rin, syempre yung parents niya. Binibisita niya rito. Kayo po yung panganay? Oo. Okay po. Okay po. Pero nung
Siyempre, sabi nyo kanina, di ba, meron kayong mga naging kaibigan, mga talagang they were into drugs, di ba? Mga anong klaseng drugs po ba to? Name it, lahat. Okay. So, kumbaga, tipong ano lang yan, high school? Tapos meron na kayong mga kaibigan na gumagamit? So, nagsimula yan from high school, nagmamariwana kami, and then nung college, na kami, mga tranquilizer. And then, lumaon, hanggang sa graduate kayo ng college, nauso naman ng shabu. Lahat. So, kumbaga, it was out of curiosity, pakikisama sa barkada, ganun ba? Out of, not curiosity, but because I'm enjoying it. Kasi ako isa rin, yung mga barkada ko actually ay mga artist. And ganun din ako, mahilig din ako sa, naging line of work ko rin yun, nagpe-painting ako, nag-design ng mga clothes. Actually, I worked as a designer, yung ganun. And most of my artist friends, parang ano sa mind namin na pag may tama ka, parang ang sarap gumawa ng mga artistic, parang lumalabas lahat ng artistic juices mo. Okay. So, we make it a point na meron kaming, every time na meron kaming project, meron kaming artwork na gagawin, may tama. So, parang naging party siya ng trabaho. Parang part na siya ng, necessity na siya ng isang artist. Parang ganun yung mindset ko. Pero Kuya Odik, nung the very first day na tinry nyo, diba, the first time you tried marijuana, how was it like? How did it feel like? Well, ang sarap. Kasi light ang feeling mo, and then nafo-focus ako dun sa gusto kong gawin. Whichever. Basta may kinalaman sa arts, ganun. Yung nakaka-focus ako, at saka pakiramdam ko ang ganda ng resulta na ginagawa ko. So parang kumbaga, ang tingin niyo parang naging siya, parang vitamins, parang ganun. Oo. Hanggang sa ginawa ko ng maintenance Okay, so parang naging na talagang part na siya ng everyday. Part ng lifestyle ko. So, the first time you tried it, the following day agad po ba? Naging sunod-sunod na siya? Oo, every time na meron. Tsaka kahit wala, pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko, meron ka ba dyan? Punta ako dyan, tambay ako dyan. Kasi, yun nga, tapos gawa tayo ng kung ano. Kasi nga, when we were young, hindi mo pa masyadong problema ang buhay, ang future, hindi mo iniintindi. Ang iniintindi mo, anong pwede nating gawin na gimmick ngayon, na magiging masaya tayo, or yung mga ganun. Puro mga ganun lang, enjoyment lang, puro enjoyment. So puro talaga pleasure. Pleasure talaga. Pleasure, delight, just to enjoy things, no? Opo. Mag-organize ng mga party, mag-ganyan-ganyan, puro mga ganun lang. Pero nung panahon na sabihin nating napapadalas na o nagiging araw-araw na yung paggamit nyo, ano ho yung napansin nyo na naging epekto nun sa, let's say yung, para magkaroon kayo nun, was it easy na makuha nyo yun or kinakailangan nyo ng pera? Napansin nyo ba na tipong naranasan nyo ba yung kumukupit ng pera sa magulang? Oo, actually. Nung una kasi, binibigyan ako ng allowance ng lola ko lagi. So, lagi ako may pambili. Pero dumating sa point na masyado na siyang mahal. Yung lola ko nung mamamatay na siya, yung bisyo ko nun shabu na, masyado na siyang mahal, ganun. Tsaka yung effect sa akin ng methamphetamine is, yung pag bumababa na yung tama mo, naglo-lowbat ka na, parang gusto mong, kailangan tumira ka ulit. Para makagalaw ulit. So, there was a time na hanggang sa namatay yung lola ko, yung mga pinamana niya sa akin na isang tindahan ng alahas, at marami pa, may pera, binenta ko lahat yun. At nasusunod ko yung layo ko sa bisyo ko. Kasi may pambili ako. So, kumbaga, that time, everything was easily available for you kasi nga meron kayong pera, di ba? May source, may kasi source. Yung namatay yung nag-alaga sa akin na lolo ko, ang dami niya pinamana sa akin na nadi-dispose ko, na-liquidate ko, papambili ko, ganyan. Buti na lang, hindi umabot sa, naubos lahat ng nawala na ako talaga. Kasi bago siya naubos, nagkaroon ako ng parang ewan ko, siguro mindset na, hindi pwedeng tumanda ako ng ganun.
Parang nagkaroon ako ng gano'n, no, na I had to enter a rehabilitation center para, ayun, try to, baka mabago. Ayun. So, sinubukan ko magpa-rehab. Pero bago po dumating doon sa punto na na-realize nyo, uy, kailangan ko magpa-rehab. Ano po yung napansin nyo na naging epekto nito sa, halimbawa, sa health nyo muna, sa pangangatawan nyo, nung madalas kayong gumagamit, ano yung mga napansin yung pagbabago? Sa anong mga time na yun, wala ako napapansin sa katawan ko maliban sa pumayat ako, which is yun naman talaga gusto ko. Ayoko maging mataba, gano'n, masyado akong vain din sa sarili ko. Ang napansin ko lang is marami sa mga kaibigan ko ang kung ano-ano na ginagawa sa buhay nila na medyo negative na. Na ano na ako, parang ayoko mangyari sa akin to. May nakulong, merong mga ganon, yung mga hindi magagandang experiences ng mga nagda-drugs, which dumating sa point, ayoko maging ganito. And ayoko tumanda ng ganito. Kailangan may mangyari sa akin sa pagtanda ko. Pero how about your family? Yung po bang mother nyo, mga kapatid nyo, anong napansin nila sa inyo? Alam ko galit na sila sa akin, na iba yung treatment. Pero ako, wala pa rin akong pakialam dahil wala, ganun. Magmamatigas ako. So, kumbaga yung relationship nyo sa pamilya nyo, din. Oo, nasira. Nagkaroon ng... Actually, oo. Humiwalay ako sa kanila, yung mga ganun. Bihira ako makipagkita sa kanila. Kasi nga, pag kada makikita mo, sisitahin yung ginagawa mo, yung bisyo mo, kung ano makikita sa yung negative, sasabihin sa'yo, naiinis akong pakinggan. So, kumbaga parang pagka everyday naririnig nyo yung pananaway sa inyo. So yun, pinangatawanan ko mabuhay mag-isa hanggang sa nagkaroon ako ng point of realization. I have to stop all this and I have to do something for my future. It takes really a decision at pangangatawanan mo hindi. Kasi dali mag-decide. Bago na ako, ayoko nang magganyan, ayoko namang ganito. Tapos hindi rin nangyayari. Doon yung point na pinakamahirap eh. Mas mahirap siya kesa dun sa yung kesa sa yung parang ano ba yun, yung pagka nag-setback ka na, tumigil ka, tapos mas mahirap siya yung kesa yung hinahanap-hanap mo na pinipigil mo. Mas mahirap yung magdesisyon at gawin yung desisyon na yun. So dumating kayo sa ganung punto. Nung time na you were, sabihin natin talagang hook na kayo sa drugs, no? Ano yung masasabi niyo talagang turning point? Yung ano yung araw na yun na yung may nangyari na talagang, wow, this is too much. I need to stop this. Meron ho bang ganung insidente? Paano nga ba nangyari yun? Actually, siguro sa loob ng rehab nangyari yun eh. Oo, nasa rehab na ako kasi nung dinala ko sa rehab. Nino po? Sino po nagpadala? Ng mother ko. Okay, so it was your mother who decided na kailangan mo magpa-rehab. Sabi niya, kailangan pa-rehab ka, ganyan-ganyan. So, pinadala niya ako sa rehab. Pero yung reaction niyo nun was, actually, pumayag kayo pa ako eh. Hindi eh, ayoko talaga eh. Pero nung nandun na ako, doon ko na-realize na I have to stop this. Kasi galit nga mother ko, mga kapatid ko. Tapos naisip ko rin yung buhay ko. Paano kaya ako pagtanda ko? Ano kaya yung ganun? Ang dami ko nakikita mga kaibigan ko na yung mga tumanda na wala nangyari sa buhay nila. Na ospital, nagkasakit, wala namang pambili ng gamot. Alam mo yun? Ayoko eh. Gusto kong So, in your case, it was good that your mom made that decision. So, nagdesisyon ng mother nyo na ipa-rehab na kayo dahil nakita niya na talagang kailangan na eh. Talagang there was an urgent need to help you, no? So, hesitant kayo pero wala din kayo nagawa. So, and nung nandun na kayo sa rehab, dun nagkaroon ng mga realization na tama na to. Talagang ayokong tumanda nang walang nangyayari sa buhay ko. No? So, makikita natin, no, talagang merong pag-asa, no? Merong pag-asa, talagang merong kinakailangan magkaroon tayo ng desisyon na gusto nating magbago. At well, in his case, kahit ang nangyari doon na yung mother niya yung nagdesisyon, nakabuti dahil nung nandun na siya sa loob ng rehab, na na-realize niya na talagang
hindi na tama yung nangyayari, walang direksyon, hindi ako pwedeng tumanda ng ganito, kinakailangan talaga may mabago. Kailangan maka-break free from drug addiction. Yeah. Tama po, no? So, yung paano nung nandun na kayo sa rehab at syempre, ang nangyayari po niyan, di ba? Unti-unting ginagamot. Although may mga therapy po yan, di ba? Meron ba kayong, ano yung pakiramdam habang nandoon kayo sa loob? Parang, ini-enjoy ko lang bawat event ng buhay ko. Nag-enjoy ako sa loob ng rehab. Naging kaibigan ko lahat yung mga nandun to the point na ginawa na nga rin akong ano dun after 6 months. Ginawa na akong staff. Oo. So in 6 months, nagkaroon ng malaking improvement sa inyo? Oo, kasi nakitaan ako ng improvement. Ginawa na nga akong staff, ganyan. Hanggang sa, pwede na ako talaga lumabas and I decided to lumabas kasi tapos na ako sa program eh. So 6 months yung program, then... Oo, pwede na ako lumabas. Hindi lang ako lumabas agad kasi nga naging staff pa ako doon. Ngayon, nung paglabas ko, I tried ang re-entry sa society after 6 months. Ganun pa rin. So, andun yung mga kaibigan ko, gumagamit sila. So, nasabik din ako na parang na-miss ko yan. Parang gano'n, di ba? Okay. So, tuloy din. Until talagang nagkaroon ako ng realization point. And that happened after me. Siguro mga ilang beses na akong ma-attend ng church. Tapos parang, I just felt something na parang hindi ko alam. Siguro parang may kumaugnay sa akin. Si Lord ba yun? Or what? Na parang, there is a decision that I have to make na kaya-kaya kong pangantawanan. It happened when, yun nga, sabi ko na when I really had a genuine relationship with the Lord. Oo. So malaking tulong din yung pananampalataya. Oo. Pero dun sa, going back dun sa panahong nandun kayo sa rehab, naranasan nyo yung withdrawal symptoms, di ba? Or yung, di ba pagka ilang araw na kayong hindi nakakagamit, ano yung naging epekto po nun sa katawan nyo? Actually, wala akong withdrawal symptom. Kasi yung withdrawal symptom ko, bago ko dinala dun sa main rehabilitation center, ay dumaan pa ako sa isang bahay. Hindi ko matandaan no? Parang ospital siya. Pero puro mga drug addicts ang nandun. Yes. Na inaano kami, meron talagang gamot na binibigay sa amin para ma-detox kami. Detoxification yung nangyari through pills kung ano man yun. Siguro pati including mga antidepressant medicines, etc. Siguro mga 1 buwan akong ginagamot doon. Na ang ano nga sa akin halos nasa borderline na raw ako, yung pwedeng masira na ulo ko. Sobrang, siguro dami nang nagamit ko na. And God is good kasi meron pa talaga siyang purpose sa buhay ko. And nakita ko lahat yun. Ngayon, sa buhay ko, yung after what really happened after everything na pinagdaanan ko, where I was brought by the Lord and where I am now. And yun nga, I see almost all the promises of God being fulfilled in my life. That's great. That's great. Yung di ba, nakalabas na ho kayo ng rehab, no? Tapos nun, kumbaga you were trying to, to live a normal life once again. Was there ever a time na naramdaman nyo na gusto nyong balikan yung mga ginagawa nyo noon? O maliban doon sa sinasabi nyo na nakikita nyo yung mga kaibigan nyo, kayo mismo personally, nandun ba yung mga cravings pa rin or totally nawala siya? Hindi na siya craving. Hindi na rin siya yung parang feeling na gusto kong balikan. But just, gusto ko lang, dito may uli, ganun lang. Pero yung sabihin mong balikan pa ulit, yung routine, hindi na. Bawa, nagkakaroon ako ng mga occasional na, kita-kita kami ng mga kaibigan ko. O di sige, tara, ganun. Hindi na gaya ng dati na, ganun na lang. So minsan, nakakaramdam pa rin. Oo. Actually, kung gugustuhin ko, na bumalik uli sa ganun, pwede. Kaya lang hindi na ngayon yung gusto ko .
So, importante po talaga yung decision, yung firm decision to change, no? Oo. Yun na yung gusto ko, but it doesn't mean hindi na ako titikim. Parang ganun eh. Anong nangyari sa akin? So, makikita natin na nagpa-rehab kayo. Well, of course, your mom initiated it na dalhin kayo sa rehab. Tapos, nung rehab program na yon, meron din kayong times na nami-meet nyo pa rin yung mga kaibigan nyo. Tapos, nararamdaman nyo o nakikita nyo na yun nga, ganun na ginagawa nila. Pero, nandun na yung firm decision nyo not to do it again. Meron na. Tapos, nandun din yung, syempre, yung pananampalataya, di ba? Nandun yung pananampalataya nyo. So, nanumbalik yung siguro yung araw-araw na pagdarasal nyo sa Panginoon. Ayan, nagkaroon na ng ganun eh. Nahaluan na ng ganun. And, little by little, as time goes by, talagang totally binago na niya ako. Kasi dumating na rin yung time na kahit nandiyan na sa harap ko, ayoko na eh. Kasi ayoko na ng feeling ng gano'n, gaya ng dati. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain, which dati ini-enjoy ko. Ngayon hindi na, parang ayoko na nung gano'n. I don't wanna feel it again. Ayoko nang, para alam mo yung pag lasing na lasing ka, masusuka ka yung feeling na yun. Parang gano'n, ayoko na nung ganong feeling ulit. Yung sobrang high, may ikot yung paningin mo. Iniisip ko, paano kayo na-enjoy noon nyo? Hindi naman masaya, umiikot yung paningin mo, di ba? Okay. But before, enjoy eh. Siguro po, kung tatanungin ko lang kayo ngayon, ano yung pwede nating sabihin dun sa mga tao na nagsastruggle sa addiction, pagkatapos iniisip nila, this has to stop. Meron ho ba kayong pwedeng sabihin sa kanila kung paano nyo silang may encourage na magpa-rehab at yung magsimula ng panibagong buhay? Yung determination mo to change. And lastly, kailangan bumalik ka sa pananampalataya mo sa Kanya kasi walang ibang tutulong sa'yo sa pagbabago mo. Not your friends, not even your family. Kasi they can just say na, tigilan mo na yan, ganyan-ganyan. But it will not, hindi siya magbibigay ng change eh. It is parang something beyond, parang something spiritual yung kailangan magganap sa'yo na tutulong para back upan yung decision mo to change. So whether may pang-parehab ka o wala, change can come in your life if you will only decide to change. I mean, alam mo yon yung paano nga ba? Hindi ko na maano. Pero siguro sa sitwasyon na yan po, hindi rin natin na mababaliwala yung epekto talaga ng magandang rehab program. At of course. Yung tulong ng mga doktor, mga psychiatrists, yung therapist, yung counseling team. So hindi natin mababaliwala na. Kung alam natin, malaking tulong rin, no? Case to case, sa case ko lang naman to sinasabi ko. Siyempre, iba't ibang mga kaso yan. Marami din naman siguro galing sa rehab na from there, nadala na rin, di ba? Ako kasi sa case ko, yung babalikan kong lugar, nakapaligid lang sa kapitbahay ko lang yung mga gumagamit kong friends eh. Hindi ako talaga makaka-detach. Kapitbahay nyo lang ho yung nakasama nyo dun sa rehab center? Hindi, I mean, yung mga naging katropa ko na ka-jamming ko. So, pag uwi ko sa bahay, sila pa rin yung makikita ko. Diba? Dapat kasi talaga, lumiwas ka sa environment na ganun para makaiwas ka. But if not, ikaw na mismo talaga. Isa pa, iniisip ko, Alan, yung kailangan maisip natin yung ano ka 10 years from now? Just answer that question. Kung hindi mo titigilan yan, what will you be 10 years from now? Kung na-picture mo na ang mangyayari sa'yo 10 years from now, then siguro you can make a great decision. Kasi it will all depend on your choices na gagawin today, and that will be your future. Siguro nung panahon na you were already doing better, no? Kumbaga, you were, nalampasan na yun na, o yung addiction. Paano unti-unting naghilom yung mga sugat, yung mga broken relationships sa nanay nyo, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, no? Yung mga loved ones nyo na maaaring nagkaroon kayo ng alitan?
O hindi siya nagkaroon ng process eh. Basta na lang naghihilom na lang eh. When they saw change in me, I also saw change in them. Gaya na rin nung nangyari na nagkaroon kami ng samaan ng loob noon o mga ganon. Nangyari na lang siya basta eh dahil may mga nabago din sa akin sa pagda-drugs ko. Pero nung nabago ako, pati sila nabago na lang din eh. It just happened. Walang kinailangan na mag-meeting pa kami o alam mo yon, hindi na. Basta lang, it follows. Basta't nakita nila yung pagbabago sa inyo. Pag may change sa'yo, then there'll be change in them. So, understood na. It follows, okay po. So, paano yung ginagamit yung karanasan ninyo na ganyan yung testimony nyo, ganyan ang pinagdaanan nyo? Paano yung ginagamit yan para ma-encourage naman yung ibang tao who are struggling right now? Oo, actually, meron akong... sa church na ina-attendan ko, meron tinatawag na parang group, cell group na kung saan you can invite people na close sa'yo o na not necessarily Bible study but mag-sharing lang ng buhay. So there were people around sa neighborhood namin noon na ganun din, hindi pa sila nag-church. Tapos ini-invite ko sila sa bahay, papamerienda ako para lang pumunta sila, para makinig sila, tapos mag-share ako ng buhay ko. And it so happen na itong mga taong to, mga nagda-drugs din doon sa area na yun namin. And amazingly, 4 sa kanila ay uma-attend na ng church ngayon at yung 2 naging pastor pa. Sineshare. Nag-umpisa lang yan sineshare ko lang ano yung nangyari sa akin. Nag-a-addict ako, nagda-drugs ako noon. Sila din nagda-drugs ngayon. Kung paano ako binago ng Panginoon. Kung ano sinare ko sa iyo ngayon. Tapos dinala ko sila sa church, uma-attend na kami regularly, kasama ko sila. Until change also happened to their lives. Actually, hindi naman tayo ang gagawa ng pagbabago sa buhay natin. Si Lord din eh. May ginawa rin si Lord sa buhay nila. 2 dun sa mga dinisciple ko, I call it dinisciple, kasi sineshare ko sila. Minsan ng mga Bible verses, ganyan. 2 naging pastor ngayon. Wow. Yung isa, missionary. Yung 2, pastor. Yung sa pagtanggap muli ng society o ng lipunan, halimbawa isang taong katatapos ng marehab, pagkatapos nun, ano yung nakakaramdam siya ng takot na, sige, narehab na ako, maayos na ako ngayon. Pero paano kung tatanggapin muli ng lipunan o ng society? Anong mensahe yung pwede nating ibigay sa mga taong ganun ang nararamdaman? Sa pagpasok mo uli sa society, re-entry to society after rehabilitation stage, normal lang yung nararamdaman nyo. Ngayon, that's very, very normal. Ang i-inject lang natin sa isip natin is start a new life by starting a new bagong hobbies, maghanap ka ng mga pwede. Kasi antimano, hindi ka naman pwedeng kumita agad. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng trabaho ka kaagad. Just enjoy your life na bagong labas ka dyan and start everything new. Parang sa painting, bagong canvas to. Umpisahan mo ng malinis lahat and then choose the right things na gagawin mo. Siguraduhin mo na bawat desisyon na gagawin mo ay may resultang maganda sa future mo. Kasi kung ito yung iniisip mong 10 years from now, gusto mo ganito ka, make sure na lahat ng decision mo ngayon ay may kinalaman dun sa gusto mong goal na marating. Pero, Kuya Odik, pagkatapos niyo pong ma-rehab at nung mas, kumbaga, naka-recover na po kayo, no? Ano yung masasabi niyo na yung naramdaman ninyo na yung babalik kayo sa society, pero aside from the fact na maaaring mahusgahan kayo, meron ba kayong mga naging bagong goals na, okay na ako, ano yung gusto ko pang gawin? Ano yung direction ng buhay na gusto ko pang mangyari para sa akin? Alan, hindi ako kasi as a person, hindi ako nakaramdam ng gano'n, huhusgahan nila ako. Ako yung kasi ay parang I don't care. I don't care what other people will say.
What I care for is kung ano yung alam kong tama kong gagawin. So, ayun, yung paglabas ko, okay lang. Normal living. Kung may sasabihin sila, actually wala naman ako narinig, ano? Pero kung meron man, I wouldn't, wala akong kailang, parang ganon. Pero nung natapos na po kayo sa rehab, ano yung unang trabahong ginawa nyo? Meron ho ba kayong business ba? O bumalik ho ba kayo sa dati yung trabaho? Hindi. Actually, paglabas ko ng rehab, nag-focus muna ako sa relationship kay Lord. Umattend ako ng umattend, wala akong trabaho, hanggang sa pumasok ako sa music ministry, hanggang sa kinuha na rin ako empleyado ng church. So kumbaga naging empleyado na kayo ng simbahan? Oo, doon ako nag-work. Oo, and sa ngayon, 2 years ago, nag-retire na ako. Bali, ilang years ako nag-work sa church as sa admin department. Wow. So kumbaga, after rehab, naging productive pa rin kayo, Oo, diba? nag-focus na ako sa church. Hanggang sa sobrang sigurong focus ko, kinuha na ako empleyado ron. That's good, no? Kaya up to now, yung kaka-retire ko lang. Kasi ano po yan that's one of the major concerns ng mga tao, no? Yung mga taong na-rehab or naging addicted sila sa isang bagay, let's say sa drugs, sa alcohol, pagkatapos nilang ma-rehab, nandun yung fear, yung hesitation nila na anong gagawin ko after this? Kahit pa tapos na akong ma-rehab, what's in store for me, di ba? Meron pa ba akong lugar sa mundo? May lugar pa ba ako sa lipunan? Tatanggapin ba ako ng mga bagong magiging boss ko? O meron bang kumpanyang tatanggap sa akin? Alam nilang ganito nangyari sa akin noon, di ba? So siguro ho, no, there's hope. No, there is hope. Talagang pwede pa tayo maging productive, meron pa tayong mga pwedeng gawin. At sa kaso nga po ni Kuya Odic, nagtrabaho pa siya sa simbahan bilang isang staff or administrative staff sa isang simbahan. No? Ano po yung pwede nating sabihing mensahe doon sa mga pamilya? Doon muna po tayo sa pamilya ng mga tao na halimbawa meron silang anak, kapatid, na nagsastruggle ngayon sa addiction. Ano yung gusto niyo sabihin sa pamilya po muna? Siguro, para doon sa mga pamilyang may ganitong kasambahay na siguro mahal niya sa buhay or what. Una, kailangan alamin nyo ano yung history ng buhay ng taong yon. Ibig sabihin, ano ba kayo as a family? Sa tingin nyo ba, malaking epekto nung kung sino kayo bilang isang pamilya kung ba siya nagiging ganyan? Ang kailangan natin i-address ay yung root cause. And then if nakita natin yung root cause nung bakit kaya naging ganito siya, and then we can maybe apply, actually, pwede mo lang i-apply is intindihin mo siya kasi naintindihan mo na ano pinagmulan nun. And then pakita mo sa kanyang mahal mo siya. That someone cares for him or her, na ang mga kinikilos mo ay hindi dapat na parang ninanag mo siya, kundi gusto ko tang tulungan. Kung paano paraan, hindi ko alam. Pero malalaman natin yan as you trust me, as we go on with life together. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kung mayroon ka nararamdaman, sabihin mo sa akin. Nagigiyang ka ba? Gusto mo bumili uli ng pansundot dyan sa tama mo? O parang ganun, let's just be open to each other. Kasi I'm here to help. Dapat ganun yung family member. Hindi siya yung parang, black sheep ka sa pamilya. Ba't ka pa naging ganyan? Hindi dapat ganun. Love should be injected, especially to people undergoing this addiction. Opo. So kumbaga, in case yung isang taong naging addicted sa drugs noon, ay makaramdam muli ng craving, kinakailangan na din yung suporta ng pamilya na unawain siya kung bakit nangyayari ulit yun, bakit nagkakaroon ulit siya ng craving, at maaari namang lumapit ulit sa mga rehab center para merong rehab program na pwedeng gamitin para matulungan yung mga taong nagsastruggle. At maaari din silang makabalik sa rehab at
they could seek help, di ba? Yeah, they could seek help. Of course. Saka hindi lang po kasi ang rehab, hindi lang to yung merong gamot na gagamitin, meron ding merong therapy, merong counseling system or support system. Marami. Diba? So malaking tulong po talaga, no? If you will encourage the person na addicted sa mga ganyan, mas okay yung papasok sila sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago nang yung may willingness kasi naramdaman nila na tutulungan ako nito mga to eh. Gusto ng mother ko to o ng kapatid ko to kasi alam nila, gusto nila magbago ako. Hindi yung ang naramdaman niya is parang, naku, ayaw na akong kausapin ng mga to. Mukhang wala ng tiwala sa, alam mo yon. Yung love, importante. Lalo na pag sa loob ng bahay. Lalo na sa naggaganyan, yung mga nag-a-addict. So dapat hindi nila maramdaman yung, ako galit ang pamilya ko sa akin. Kasi lalo magre-rebelde yan. Lalo, okay po. Lalo kukupitan ka ng mga yan dahil nabubisit siya sa'yo. Diba? So talaga kinakailangan pang-unawa, no? Pang-unawa. Napaka-importante ng pagtanggap, pagmamahal, pang-unawa. And para maunawaan mo yan, kailangan alamin mo yung root cause. Ano ba nangyari? Ito ba matagal ba itong hindi? Basta, whatever. The root cause, ang laki ng ng kinalaman ng root cause. And what could have triggered it, di ba? Merong imposibleng walang nag-trigger. Yes. Diba? Pero nagsimula sa yan, sa bahay. Kung dun mismo sa tao, na isang dating naging drug addict, at na-rehab na siya, ano yung mensaheng gusto mong sabihin sa mga taong nandun sa ganung sitwasyon ngayon? Dati nag-addict at na-rehab. Na-rehab na po sila, ngayon okay na sila. Ano yung pwede mong sabihin sa kanilang mensahe? Di, congrats na lang. Diba? Congrats kasi, beri mo, tapos ka doon sa stage na yun. Yes. Actually, halos huling stage na yun eh. The only thing to do is panindigan yung pagbabagong binigay sa'yo. Kasi ito mga rehab ka, nakalabas ka na, i-consider mo ng yan yung napakalaki na ng chance mo para magbago. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong priority o privilege na iparehab, natapos doon sa program ng rehabilitation, lumabas, at ngayon pwede ka mag-umpisa uli ng bago. It's a great opportunity for those people undergoing addiction. Kasi hindi lahat may ganun. Ngayon, Kuya Odik, para din naman po sa mga tao who are currently struggling with addiction, nakakaramdam sila na gusto kong magbago pero takot ako. Gusto kong magparehab pero nakakahiya pag nalaman ng mga tao sa paligid. Paano pag nalaman ng kapitbahay ko, ng mga kamag-anak ko? They're struggling, they need help, they desperately need help. Ano po yung mensahe nyo para sa kanila? Kasi kanina, kung dun sa mga nakalabas na sa rehab, congrats. Dito, good luck. Good luck na lang sa inyo kasi alam mo yun. But how would you encourage them to seek professional help? Paano po nating masasabi ba nating sige, maganda ang inyong kagustuhan, yung inyong desire to change, to break free from addiction? Actually, makakatulong ang rehab? Napakahirap nung gano'n na yung sa ngayon, nandun pa rin sa ganung stage. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko pa rin kanina, the only thing that na pwedeng umano sa isip nila is, ilagay mo sa isip mo lang is, 10 years from now, yes. Ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ganyan pa rin ba? Now, kung hindi mo titigilan yan, 10 years from now, imagine mo sarili mo kung ano ka. Kaya good luck sa'yo eh. Kasi, yun lang naman eh. Kung wala kang pakialam sa future mo, go. Kung meron, so, dapat may magbago sa mga choices mo ngayon. Kung hindi magbabago ang choices mo, ang decisions mo sa buhay, di good luck. Kasi, kung ano ka 10 years from now, ikaw din ang gagawa eh. So, kumbaga, makikita natin na base sa experience ni Kuya Odik, talagang malaking bagay yung i-admit mo that you need help. And wag po tayong matakot kasi kung matatakot tayo to seek help or professional help, iisipin mo, 5 years from now, 10 years from now, nasa ganitong sitwasyon pa rin ako or
even worse. Diba? Even worse than this. So, I need to take that big step. I have to make that decision na this has to end. Talagang kailangan ko itong gawin. At dun papasok yung kahalagahan ng suporta ng pamilya. Family. Pwede mong hingin yung support nila eh. Sabi mo sa kanila, as is. Alam niyo, ganito problema ko, kailangan ko supportan niyo. Tulungan niyo naman ako magbago. Kung meron kang pamilyang hindi ganun, diretsuhin mo sila. Sabihin mo, gusto ko magbago. Tulungan niyo naman ako. So doon papasok nga yung suporta ng pamilya, yung pangunawa, pagmamahal at pagtanggap, at pwedeng to seek nga professional help no sa mga rehab centers na nag-o-offer ng therapy, counseling, rehab programs, at papasok din dito yung kahalagahan ng spiritual family. Yes. Dahil yung faith ng tao talagang malaking factor yun sa pagbabago, yung iyong relasyon sa Panginoon. At merong mga churches na talagang meron silang mga parang spiritual fathers na tumutulong din sa kanila, nagme-mentor, di ba? Actually, dun sa church na sinamahan ko, yung aming group, support group, marami rin akong natutunan dun sa yung mga umaattend ng grupo. Sinashare nila yung problema nila. Hindi nakikita ko paano nila alampasan. As they share their testimonies, be it addiction o hindi, nakikita ko na talaga eh. Merong change na pwede maganap sa buhay mo. So there is hope. There is hope talaga. Kasi lahat iba't ibang klaseng problema. Tapos nagiging okay. So okay din yung makakarinig ka ng mga ganon sa ibang tao. Ayan. Okay. So base po dun sa mga narinig natin sa sinabi ni Kuya Odic, so talagang nandun yung struggle, talagang makikita natin talagang mayroong problema, talagang apektado yung health mo, apektado yung, well, in your case, dahil nga financially okay naman kayo, pero dun sa mga kaso nung mga talagang walang-wala, yung iba sa kanila natututong magnakaw, di ba? Mangungutang na mangungutang, hindi mababayaran hanggang mapapaaway na sila. Pagkatapos nun, talagang yung effect nun sa mga relasyon nila, may napapaaway sa pamilya, sa meron nga nakukulong, may mga napapatay. Ganun. Yung iba ganun, talagang na-involve sila sa mga riot, di ba? Especially nung time ni President Dugong. Di ba merong mga tokhang Digong, President Duterte. So, may mga tokhang. May tokhang na nun. So, nung mga time na yun, nakakatakot na mag-addict kasi papatayin ka talaga. Di ba may mga ganong mga nangyari? So pagkatapos po nun ay nandun yung nangyari sa kaso po ni Kuya Odic na nagdesisyon yung kanyang ina na siya ay iparehab, at pagkatapos nung rehab na yun ay nandun din yung suporta ng church, ng pamilya, hanggang sa tuloy-tuloy na po siyang nagbago, at nandun yung recovery at naging productive pa rin siya kasi base nga sa kanyang kwento, siya ay naging staff or administrative staff sa kanilang simbahan. So, kung babalikan niyo po ang yung lahat ng nangyari, ano yung nais niyong ipagpasalamat sa Diyos? Ang pagpapasalamat ko sa Kanya is meron siyang magandang plano sa buhay ko. Marami kasi pwede mangyari sa akin, mamatay, makulong, lahat. Hindi niya yun inalaw eh. But what happened to me sa ngayon at hanggang ngayon, alam ko lahat ng ito is because of His plan. At yun yung nasunod sa buhay ko. So, gusto ko siyang pasalamatan kasi ganun niya ako kamahal. Naramdaman ko na ganun. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi kayang talagang tapatan ng kahit na ano. And it really brings about changes in our lives only kung tatanggapin natin siya ng totoo, genuinely sa puso natin, then He'll work out things for you. Okay po. Oo. So talagang He's a God of mercy. Yes. He's a God of second chances. Kailangan tanggapin mo talaga siya ng totoo sa puso mo. Ang adiksyon ay hindi katapusan, kundi bahagi ng laban. Tulad ng kwento ni Roderick, kahit gaano kalalim ang sugat, may pag-asa pa ring bumangon. Lalo na kapag may pananampalataya, tulong at pag-unawa. Ako po si Alan Villanueva at ito ang Recovery Bridge. Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling kumilos. Tandaan, may tulong, may lunas, at higit sa lahat, may pag-asa. Hanggang sa muli, sama-sama tayong tatawid tungo sa mas maliwanag na bukas.
Salamat po, Kuya Odik. Thank you, Alvin. Salamat. We had a great time sa pakikinig sa inyong kwento. Thank you. Salamat po. God bless you. God bless.